verse chapter 2, verse 14. James chapter 2, verse 14. At kung nakita natin, isang verse lang po, sabay-sabay po natin basahin. At kung nakita natin, say amen. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? Tayo po yumukot, manalangin. Amang Diyos na mapagpala, nawa sa mga oras na ito, amin pong inilalapit ang aming mga sarili, na kami po, Panginoon, ay inyo pong gabayan, ingatan, at nawa manguna ang inyong mga salita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan niyo ako ng kalakasan at wisdom na ibahagi ang inyong salita. At sa mga oras na ito, kami humihiling at pumupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa book of James, ito po yung ating, dito lang po ako magre-rely sa chapter po na ito, sa James chapter 2, sa book of James. Discuss po natin about faith and works. Faith and works. Sa mga nagdaan pong mga araw, mga kapatid, meron din po tayong mga experience sa mga ibang kapatiran na hindi man po natin, hindi po baptist, pero nakakasalamuhan natin na tayo po sinisharean din ng mga salita. So, maliwanag na tayo po, naiintindihan din po natin kung anong ibig nilang iparating po sa atin, mga kapatid. Minsan nakakaranas din po ba kayo na minsan gusto natin mag-share, pero minsan sila yung nauunang mag-share sa atin. So, para po mabigyan natin sila ng mapakinggan ho natin, so kinakailangan din ho natin makinig din sa kanila. Meaning, save to save. Parang ganon. So tayo naman po ay mga ligtas, di po ba, mga kapatid? So dito natin makikita sa James chapter 2, yung nais iparating po sa atin about faith and works. So tumutukoy po ito sa atin bilang mga ligtas. Sabi nga po dyan, di ba, sa James, may tanong po dyan is, can faith save him? So what doth it profit? Ano po ba ang kahalagahan? Ika nga kung mayroong nagsasabing mayroon siyang pananampalataya, ngunit wala namang kalakip na mga gawa. Yung kanyang pananampalataya ba, kaya kang iligtas ng iyong pananampalataya sa ganong kaparaanan? Sabi nga nung aking nakausap, magtiwala ka lang sa Diyos at gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka na. Gumawa lang ng mabuti, kilalanin mo si Kristo. Although nung mga panahon hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon, hindi ko po yun maunawaan. Yung ipinipilit po sa akin ni Pastor Jason, Caures, na ikaw ba nananampalataya ka kay Kristo? Hindi ko po yun naunawaan kung paano tanggapin. Pero ngayon na tayo po'y ligtas na, alam ko na unawaan na po natin yon. Na tayo po ay naniniwala at hindi tayo naniniwala sa ibang mga sinasabi ng ibang organisasyon. Alam ko nakakasalamuha po kayo ng ibang organisasyon na ang sinasabi, ang kaligtasan ay sa magandang gawa lang, okay na.
sapat na para maligtas. Parang automatic na ligtas ka na kapag ikay gumawa ng mabuti. Yun po yung sinasabi. Pero, ayon po kay James, ito po ay kalapastanganan. Kalapastanganan po ang mga ganitong uri ng katuruan na tayo bilang mga ligtas na dapat ipakita natin yung resulta ng mabuting gawa ni Kristo. Hindi yung sarili po nating gawa. Dahil hindi po tayo kayang iligtas ng ating mga gawang mabuti ayon sa ating kaalaman. Hindi tayo gumagawa para maligtas. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Yan po ang ipinapaunawa ng iba nating mga ipinapaunawa ni James dito sa Book of James na to. Kaya kung pag-aralan nating maigi, mayroon siyang, sabi po dyan is, what doth it profit, my brethren? Do a man say he hath faith? Meaning, believers po ito. Kasi, meron po siyang pananampalataya. Meron po siyang pananampalataya, alam niya yon. Pero, gaya po natin dito, yun bang pananampalataya natin, kaya ba nating ipakita yung nais iparating sa atin ni James? Yung pananampalatayang pilit niyang ipinapaliwanag. Tayo po ay mga saved, hindi po tayo unsaved. Dahil ang kaligtasan sa mga unsaved. Pero bagkos tayo ligtas na, tayo po ay gumagawa ng mabuting gawa dahil tayo po ay naligtas na. Malinaw po yun. Kaya kung tayo nga po ay tatanungin, sure ba tayo? Naligtas po ba tayo? Amen. Napakadaling sabihin. Napakadaling sabihin na tayo ligtas. Pero, di po tayo perpekto. Di po tayo perpekto. Alam ko, na alam nyo, hindi natin kayang panindigan. Hindi po natin kayang panindigan. At yun ang bagay na faith and works, hindi po pwede na ang isang pananampalataya hindi o walang kasamang gawa. Madali. Marami sa atin sa salita lang. Pero sa gawa, wala na. Di ba? Marami sa atin yan. Dahil kung ang pananampalataya lang at walang gawa, anong sabi dyan sa ano? Ano ang sabi dyan sa next? James chapter 17, 2:17. James chapter 2 verse 17. Ano po ang sabi dyan? Ito po ang sabi. Even so, faith, if it hath not worked, is dead, being alone. Meaning, faith without work is dead. Yun pong sinasabi niya dyan. Faith without work is dead. So meaning, ito ang ibig sabihin dyan ni James. Para maunawaan natin, magbigay tayo ng halimbawa. Diba? Nagbigay si James ng halimbawa. Dahil sabi natin, saved tayo. Pero tignan natin, dahil kahit si James, nagbigay siya ng halimbawa, na kahit tayo, maiisip natin, mukhang mahihirapan tayo. Kaya kung titignan natin dito, balik tayo sa James chapter 2, ay sa 15 and 16, pasok tayo sa 15, ang sabi po dyan,
ito po yung example niya. If a brother or sister be naked and destitute of daily food, so 16, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warm and filled, notwithstanding ye, give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Ano pong sabi dyan? Sabi po dyan sa Tagalog, kung ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ang nangailangan ng kasuotan at pagkain araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanila, humayo kayong mapayapa, mangagpainit kayo at magpakabusog kayo, subalit hindi sila binigyan ng mga kailangan para sa katawan. Anong kabutihan iyon? Tanyo? So ang tanong, kaya ba tayong masave ng ating pananampalataya? Kung sa ganitong example, may pananampalataya ka, pero di mo naman mabigyan ang humihingi. Bagkus, dinaan mo lang sa panalangin na lang kita sa Diyos. At ipapanalangin ko na lang ang iyong mga pangangailangan. Wala pong kabutihan na makikita sa ganong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay may kalakip na mga gawa. Basahin po natin sa James chapter 2, verse 26. Ano pong sabi diyan? For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Paano ang ating espiritu ay patay? Kung paano humihiwalay ang ating espiritu? So sa pananampalatayang walang kasamang gawa, automatic, tayo po'y patay din. Kaya tayo po dito, hindi natin dinideny na tayo po ay mga saved, di ba? Pero sa ganitong simpleng pamamaraan, malinaw na sinasabi, mukhang mahihirapan ata tayong isave ng ating pananampalataya. Mahihirapan po tayo. May pananampalataya nga tayo, pero wala naman tayong kabutihan sa puso. Diba? Ganito, maihahalin tulad si Satan. Diba? Dito parang may kahalin tulad si Satan sa mga kagaya natin. Sabi po diyan sa James chapter 2 verse 19. Sabi po diyan, thou believes that there is one God, thou doest well. Naniniwala tayo, di ba? Believer tayo naniniwala tayo sa Diyos. Kaya nga tayo saved. Naniniwala tayo. Pero si Satan naniniwala din, di ba? Meaning, may pagkakahalin tulad po ang karakter natin kay Satan. Lahat tayo, kaya nating sabihin nananampalataya tayo. Pero si Satan, naniniwala din siya sa Diyos. Naniniwala din tayo. Sa tingin nyo, hindi ho tayo katulad? Ang aking ibig sabihin dito, tayo ay katulad man niya, pero may pagkakaiba. Sobrang pagkakaiba. Si Satan, knowing who is God, but never trust God. Yun po ang pinagkaiba lang. But tayo, kaya kung titingnan po natin, kung magiging katulad tayo ni Satan, ang kalalabasan, faith is in head lang, not faith in heart. Yun yung ibig sabihin ni James po doon. Kaya,
napaka nais niyang ipaunawa sa atin bilang mananampalataya na yung ating pananampalataya ba kayang iligtas. Kaya tayong iligtas ng ating pananampalataya. Di ba? Nais ni James na iparating sa atin na i-prove natin ang ebidensya at resulta ng good works ni Jesus Christ. Yun, bilang mga believers, i-prove po natin yung resulta at ebidensya ng good works na ginawa po ni Jesus Christ. As saved na nga, di ba? Since nalalaman na natin ang totoo, the truth, knowing na alam natin yung totoo, you shall live in the truth. You need to apply what you know. Ito po ang problema. Diba? Ito ang problema. Meron tayong mga kakilala na sinasabi nga nila, naniniwala naman ako. Hindi nyo napapansin yun tuwing may makakausap kayo, pag sinesharean nyo, dahil sila naman daw ay ligtas, sinasabi nila, di na namin kailangan kasi kilala naman namin si Kristo. Nananampalataya naman kami kay Kristo. Sino bang Kristong tinutukoy mo? Di ba? Kaya kung minsan pag yun pa lang yung, parating pa lang yung ganung usapin, parang ano ka na eh, parang sa tingin mo, parang walang mapupuntahan tong ganitong usapin. Dahil ang kalalabasan ng gusto nilang marinig, kaligtasan lang din naman. Pero, sa simula pa lang, sinasabi na nila yon. Kasi ang tao, ang parang pinaka-picture ng tao, maniwala ka kay Kristo, basta gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, gumagawa ka ng mga bagay na nakakabuti sa Diyos, automatic, yun na yung basihan ng kaligtasan. Napapansin niyo po yon? Lalo na sa mga organisasyong kung saan tayo nanggaling. Mabuting gawa, sapat na. Magbigay ka lang, magpakain ka lang, may pakita mo lang. Bagamat nakita ng tao, nakita ng Diyos, saksi ang Diyos sa ginawa mo, okay na yon. Yun na yon. Pero hindi po yun ang nais iparating sa atin ni James, sa book of James. Dahil itong verse din na ito din ang inilatag sa akin na tumutukoy na kapag ikay nanampalataya at ikay gumawa ng mabuti, talagang maliligtas ka. Pero may malalim na gustong iparating si James sa aklat na ito. Sabi po nga dyan is, diba, since na alam na nga natin ang totoo, need to apply, no? Ito ang problema ng mga ilan. Porket saved na, pwede na gawin ang gusto natin. Saved na tayo. Madalas naririnig natin sa kapatiran yan eh. Diba? Total saved ka naman na eh. Diba? Biruan na ganun, diba? Meron akong ano doon. Baka maano ako eh. Okay lang yan, saved ka naman na eh. Diba? Yun eh. Parang relate tayo sa ganitong gusto iparating ni James sa atin. Na meron kang gagawin, at kapag ginawa mo, imbis na ipaliwanag, ayos lang yan. Save ka naman na, langit ka naman. Yun nga ang tanong ni James eh. Di ba? Kaya ka bang i-save ng pananampalataya mo? Di ba? Kaya ka ba? Kaya yan. Kaya kung babasahin natin doon sa 26, di ba? Kung ang Espiritu humihiwalay, yung pananampalatayang walang gawa, patay din. Yun yung sinasabi doon sa James 2, chapter 26 yan. Ito, tandaan po natin, hindi ikabubuti ng iyong pananampalataya
nang dahil lang sa kontribusyon ng iyong mga gawa, maliligtas ka na. Maliligtas ka na. Parang ganito po yan, ano? Ito, yung mabuting gawa ay tinapos na po ni Jesus Christ. Kaya hindi na po natin kailangan mag-contribute pa ng mga kung anong gagawin nating mga magaganda sa paningin natin at sa paningin ng mga nakakakita sa atin, at higit sa lahat, yung feeling na akala natin sa paningin ng Diyos, yung ginawa natin ay makapag-contribute yon para lang tayo maligtas. Yun nga ang sinasabi, tinapos na po ni Jesucristo. Ano yung good works na tinapos ni Jesucristo? Na hindi natin kayang gawin, gaya ng sinasabi ko, na hindi natin talaga kayang gawin. Una, yung paghihirap. Di ba? Kaya ba natin yon? Paghihirap, hindi natin kaya yon. Pagsasakripisyo, hindi rin natin kaya yon. Hamakin, makarinig nga lang tayo ng salitang nakaka-offend, di na natin kaya, di ba? Yung pa kayang hamakin, di ba? Si Kristo, hinamak. Kaya ba natin yon? Hindi. At ang higit sa lahat, ay yung ialay mo ang buhay mo. Di ba? Lahat yun. Pagpapakita ng good works ni Jesus Christ nung siya ipako sa krus. At yun na yung huli. Yun na yung katapusan. At tinapos na po niya yun. Yun po yung tinatawag na good works. Na hindi kayang tumbasan o higitan ng tao. Tinapos niya yon upang irigalo. Di ba? Irigalo sa atin. Irigalo niya sa atin. Kung yun po ay regalo, ito po ay hindi na po natin kailangang bayaran. Di ba? Tulad ni Ricardo, bigyan ko siyang regalo. Siyempre di na niya kailangang bayaran. Di ba? Nanto ka ba, Brad? Mamaya, patatalunin kita rito. So yun po yun. Hindi na kayang bayaran. Hindi na kailangan palang bayaran. Dahil regalo Regalo po sa atin yon. Regalo sa atin ng Diyos, libre. Na kung tanggapin po natin yon, yun sigurado, maliligtas po tayo. Kaya kapag siya po ang nasa loob na po natin, si Kristo na, tinanggap natin, siya na po ang nasa loob natin, at babaguhin niya tayo. Tayo ay magiging new creation. New heart, new life. Dahil si Kristo na pong nasa atin. Tayo na po ang nakikita ng Diyos. At hindi na po yung katawang makasalanan. Tayo na po ang nakikita ng Diyos. Kaya kung tayo iligtas, anuman ang gagawin natin, kaya natin ginagawa yun dahil kay Kristo, matutuwa ang Diyos sa atin. Dahil pagdidinay po yun sa sarili natin na tayo yung gumawa nun. Na ang may kagagawan po nun, kaya natin ginagawa, yun yung pagpapakita natin ng ginawa ni Kristo. Yun yung sakripisyo, yung lahat-lahat ng ginawa ni Kristo. Nung tanggapin natin siya, yung kinikilos natin, para na rin ho tayong si Kristo. Na dapat ganun po na makita po niya. Ganun na dapat nakikita sa atin. Babaguhin niya po tayo. New heart. Basahin po natin sa Titus chapter 3 para makita natin ang sinasabi po ng Biblia ng katibayan. Titus chapter 3 verse 5 hanggang 7. Basahin po natin. No, ang sabi diyan, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which
He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, He should be made heirs according to the hope of eternal life. Malinaw po yun. Kapag tayo po ay nakay Kristo na, magkakaroon po tayo ng bagong puso. At si Jesus ang magja-justify by His grace. Di po ba? Yun po yung naisiparating sa atin ni James. Ano ang kabutihan na makikita natin dito? Di ba? Ipinakita natin na bagong nilalang na tayo kay Kristo. Si Kristo ang nakikita nga sa buhay natin. Ang kabutihan ni Kristo ang makikita. Ito po yung mga example ni James na dapat makita dapat sa atin si Kristo doon sa example na binigay niya sa James chapter 2 verse 15 hanggang 16. Yun yung example na hindi naman nakikita eh. Kaya nga tinatanong, anong kabutihan meron doon? Di ba? Tayo'y mananampalataya, pero wala naman tayong puso. Di ba? Yan, sabi dyan din sa Mateo, chapter 7, verse 16. Dito makikita po natin yung resulta. Di ba? Resulta ng isang ligtas na ang nakikita ay si Kristo sa buhay natin. Basahin po natin sa Mateo, chapter 7. Makikita po natin yung resulta dyan na sinasabi po dyan ay 7:16 hanggang 18, di ba? Ang sabi po dyan, di ba? We shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can corrupt the tree bring forth good fruit. Corrupt. Every tree that bringeth not forth good fruit is shown down and cast into the fire. Wherefore, by their fruits ye shall know them. Yan yung resulta. Makikita kapag po tayo ay nakay Kristo. Kaya ito po ang delikado. Di ba? Ito po ang delikado. Yung sa may 15 na sinasabi. Kaya yan yung pakaingatan natin. Yung sa 15 na sinasabi dyan. Ang sabi po dyan sa 15, di ba? Beware of false prophet, which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. Mag-ingat po tayo mga kapatid, dahil mag-ingat tayo sa pananampalatayaan natin. Di ba? Dahil baka mamaya, tayo ay nananampalataya sa hindi pala magbubunga ng maganda. Kaya dapat, alam na natin kung kanino tayo nananampalataya. At ipinaliwanag kung ano ang bunga na kalalabasan. Good tree, bear it good fruit. At yun po tayo, mga kapatid, di ba? Yun yung sinasabi dyan, di ba? Kaya nga sabi, test them by their fruits. Good tree cannot bear bad fruit. Bad tree cannot bear good fruit. Yan. Kaya kung may nagsasabi na gumawa ka lang ng good works, maligtas ka na. Blasphemy. Yun yung sinasabi. Kalapastangan yun. Ito po yung malinaw. We are only saved by grace in faith in Christ alone. Kay Jesus lang po tayo. Diyan lang po tayo. Hindi po nang dahil sa mabuting gawa, maliligtas po tayo dyan. Di ba? Yan po yung sinabi niya dyan. We are only saved by the grace in faith in Christ Jesus alone. Sabi po dyan sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith,
and that not of yourself, it is the gift of God, not of work, lest any man should boast. Boss. Yan. So meaning, alam na po natin na tayo po, ang kaligtasan natin, ay iniregalo po yun, regalo na sa atin ni Jesus Christ. Yan po yung iginigiit. At yan po talaga ang nais iparating sa atin. Hanggang sa makita natin yung gustong ipaliwanag ni James, di ba? Kaya ang mabuting gawa natin, mga kapatid, ay isa lamang pong basahan yan sa paningin ng Diyos. Isa lamang basahan yan. Dahil yun ang sabi sa Isaiah. Sa Isaiah. Na, basahin natin sa Isaiah para makita natin kung bakit sinasabi ng Diyos na tayo po'y basahan lang. Ang mga gawang mabuti natin ay basahan lang sa paningin ng Diyos. Isaiah 64. Tingnan po natin. Chapter 6. Yan, sabi po niya dyan. But we are all as an unclean things, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do face as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Malinaw po yun. Yung mabuting gawa natin ay para lamang pong basahan sa paningin ng Diyos yan. Kung ang basihan ng paggawa ng mabuti ay maligtas na tayo kasama ng kontribusyon ng ating mga gawa, papasok po dyan yung mga tanong. Di ba? Meron ba kayong naisip na mga tanong kung ang basihan lang pala ng kaligtasan? Kaya ko ito nasasabi, kasi yung mga ibang organisasyon, may mga basihan sila eh. Di ba? May mga basihan sila. Ngayon, isa sa mga basihan, kung magkaganon pala, ang sabi po dyan, ilang kabutihan ang kailangan nating gawin para maligtas? Yun po ba ang basihan? Kailangan natin magbilang, nakasampu na ba ako? Nakasandaan na ba ako? Pasok na talaga ako. Di ba? Exempted na talaga ako. Di ba? O, kung nandun ka, eto, ilalatag ko. May ninakaw ako, gaya na narinig ko kayo. May ninakaw ako, o, gagawa ko ng mabuti. Papakainin ko kayo, napakarami ko ng napakain. Parang ganun ba yon? Hindi po. Hindi po yon. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganong organisasyon. Kasi problema lamang po yon. Kasi yan po yung paniniwala po ng iba. Sabi ko nga po dyan, kung sa kautusan lang, di ba? Kung sa kautusan lang tayo ay maliligtas at mapapawalang sala, hindi po natin kayang sagutin yon. Dahil tanging si Jesucristo lamang ang makakasagot at makakapawalang sala. Makakapagpawalang sala ng ating mga kasalanan. Tanging si Jesucristo lang po ang makakapagligtas. Dahil kung magkaganon, nang dahil sa kautusan, ang sabi po dyan, parang mababaliwala po o mawawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Yun po ang sabi niya. At yun po ay sabi po dito sa Galatians chapter 2. Galatians chapter 2. Verse 21. Sabi po niya dyan. Do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Di ba? Walang kabuluhan yung pagkamatay ni Kristo kung ganun lang. Kaya malinaw na sinasabi niya na tanging si Jesus Christ lang ang talagang makakasagot at makakapagpawalang sala sa atin pong mga kailangan. Ito po ang requirement.
sa langit. Requirement po ito ng Diyos. Ano po ang requirement ng Diyos para tayo makarating sa langit? Ito po ay yung perfectionist. Yung pagiging perfectionism ni God. Yan po ang requirement niya. Maging perfection tayo and righteous. Bakit? Because God is holy. Amen? Kaya ang Diyos natin, perfecto yan. Kaya gusto ng Diyos gawin din tayong perfecto at matuwid. Yan yung sinasabi dyan. Hindi po natin ma-achieve ang mabuting gawa. Dahil kung tayo ay maniniwala sa Diyos, kung tayo po hindi po natin ma-achieve yun. Yung mabuting gawa, kung hindi po tayo, di natin masunod yung requirement ni God. Na maging, maaring hindi tayo perfecto, pero tayo po ay kaya nating maging matuwid. At sa pamamagitan ni Kristo, pwede po tayong maging perfecto. Amen? Yun po yung sinasabi niya dyan. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa Diyos, gaya ng sinasabi po sa James chapter 2 verse 19, naniniwala din si Satan. Nanginginig pa nga di ba? Yun po ang patunay. Yun po ang patunay na tayo po ay hindi matuwid. Isa sa atin ay hindi matuwid. Gaya ng paliwanag dito sa James chapter 2 verse 19. Na kung tayo naniniwala din si Satan, meaning nakikita na po natin, maliwanag na nakikita natin na hindi po tayo matuwid. Example, bibigay ko ako ng example. Yan, example. Para maunawaan natin. Kasi gagayahin ko si Pastor, Joy. Di ba? I-illustrate ko din. Para magising tayo. Kasi natutulog joke lang. Magbibigay tayo ng example, ng standard ni God. Kung paano natin maipakita. Di ba? Si Alpeos na lang. Alpeos, alika. Bibigyan ko ng illustration kung paano natin masasabing yung requirement, yung standard ni God, di ba? Para maging holy tayo. Tama? Ito si Alpeos, siyempre mas matangkad ako. Sa tingin nyo ba pag tumalon siya, kayang-kaya niya akong abutan? Kaya. Tama? O subukan mo nga, Alpeos. Ay, lakasan mo. Grabe. Kaya. Tama. Kasi yun ang requirement ni God. Sumunod tayo, di ba? Kung halimbawa, mas mataas pa, kaya mo pa, Alpeos? May mga tao kaya yon. Tama? May mga tao kaya yon. Pero, kung dyan sa bubong na yan ang gusto ni God. Yun ang gusto ni God, yun yung requirement niya. Ito standard ko, gusto ko sumunod ka. Tumalon ka, abutin mo yung bubong. Thank you, Brad. Sa palagay nyo, kaya? Di ba hindi? So meaning, doon sa illustration na gusto nating iparating, sumusunod nga tayo. Tama, sumusunod tayo sa Diyos. Pero hindi talaga natin kayang maabot yung kaluwalhatian niya. Di ba? Nakita niyo sumunod sa akin si Alpeos? Pero may mga tao, kung si Kent ang patatalunin ko ng ganun, kaya niya pa rin yun Pero hindi talaga kaya pag nandun na yung bubong na May pakpak na yun. Yan yung ibig sabihin doon. Di ba? Meaning, tama yung sinasabi sa Romans chapter 3, verse 23. Patunay na tayo po'y makasalanan at hindi talaga tayo, kahit sinong matuwid na tao, ay hindi talaga nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po. Kaya ang standard po ng Diyos, yung requirement niya, ay maging perfect and righteous po tayo. Para tayo po'y maging holy. Di po ba? Yan po yung sinasabi niya. Dahil sumusunod ka nga, kaya hindi po tayo exempted sa penalties na kakaharapin natin. Hindi po tayo doon. Kaya ang standard ni God, ma-achieve natin yon. Ma-achieve natin yon.
At para ma-achieve natin yon sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Paano? Through faith. Through faith in Christ. Yun yung tanong kanina sa simula, paano tayo masisave nung pananampalataya natin? Through faith ang kailangan para masave po tayo. Ito, kaya itong verse ng James chapter 2 verse James chapter 2 verse 17 na yan, na faith without work is dead, na sinasabi, hindi po ito is not talking about, it is talking about profitability of your faith. Di ba? Ito yung gusto niya. Ito yung gusto niya ipakita. Kaya nga tinatanong niya yan, di ba, sa James chapter 2 verse 14. Parang ganito yan, di ba? Example ulit tayo, di ba? Kagayahin ko si Pastor Joy. Di ba? Ala si Alpeos yung briefing ko kanina. Halika ulit, Alpeos. Di ba? Example, di ba? Para makita natin. Dahil yung example kanina, nagbigay na si James, di ba? O ngayon, example lang, meron akong pera. 100,000. Lalakad ako, 100,000. Lumapit ngayon siya. Oh, anong sasabihin mo? Palimos po sa pagkain lang. Nako, palimos. Ako, may namamalimos. Diba? Nako, Brad, sensya na. Papanalangin na lang kita. Papanalangin ko na lang para magkaroon ka ng makakain. Di ba? So, ganun ba? What is profit na makikita po natin sa ganung pananampalataya? Na tayo, nakikita natin, inaamin natin sa sarili natin na save tayo. Di ba? Pero, simpleng paliwanag, simpleng illustration, pero palagay ko, lahat tayo, ganun ang ginagawa natin sa tao. Amen? Hindi natin kayang ibigay. Hindi natin kaya. Kaya napakalinaw na napakaalinaw na sinabi ni James, faith without work is dead. Kailangan, meron talagang kasamang gawa. Di ba? Nagnanampalataya ka kay Kristo, may humingi. Pakita mo, hindi kailangan makita ng taong namamalimos yung ikaw. Kung hindi ipakita mo kung ikaw si Kristo. Dahil nasa iyo nga si Kristo. Nagawa na lahat ni Kristo. Natapos na niya, gawin mo na lang. Dahil tayo iligtas naman na. Hindi naman na tayong kailangan maghirap. Di ba? At yung nangangailangan, at kung si Jesus Christ yun, literally, bibihisan pa niya yon. Yun yung gusto na mangyari, na gustong iparating sa atin ni James. Yung ganong sitwasyon, dapat maipakita natin na kung tayo saved, si Kristo ang nasa loob po natin. Yan. Kaya dapat, ganito po ang gawin natin. Diba? Tulad ng, you will show your true faith by good works. Diba? Diyan sa sabi nga sa James, pagpatuloy lang po natin sa James, chapter 2, verse 20. Ang sabi po dyan, chapter 2, verse 20, gusto mo bang malaman? Diba? Taong mangmang kung paano ang pananampalataya na walang gawa ay walang kabuluhan. Diba? Sabi niya dyan, but well, thou know, O vain man, that faith without works is dead. Yan pong sabi niya. Then ituloy po natin sa James 22. Di ba? Ang sabi diyan, nakita ninyo na ang pananampalataya ay kumikilos kasama ang kanyang gawa. Meaning, talagang kasama ang gawa sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng paggawa, nakamit niya ang pananampalatayang layunin niya. Bakit? Basahin natin yung 21. Ito yung pinakita kung bakit. Dahil, hindi ba si Abraham na ating
Was not Abraham, our father, justified by works when he had offered Isaac, his son, upon the altar? Yan. Di ba? Sumunod siya eh. Sumunod siya sa Diyos. Pero, nakita nyo kung paano niya siya gumawa. Ginawa niya nang walang paglalaan. That is true faith. Yun po yun. Yun yung nais niya. So, ito po, para mas malinaw, that what James saying, doon sa James chapter 2 verse 17. Now, faith without work is dead. Hindi niya sinasabi na yung faith without work is dead para po mag-create ng maling katuruan. Di ba? Hindi yun sinabi. Kaya yun yung sabi ko sa kausap ko. Hindi niya yun sinabi para mag-create ng maling katuruan. Di ba? About work na para sabihin sa atin na para maligtas, kailangan ng good work. Dahil ang nais niya sa mga ligtas na. Sa mga ligtas na po yun, dapat. Ang ibig po niyang sabihin bilang mga ligtas na, keep growing. Dapat bilang ligtas, tayo po'y lumago. And to have wholehearted devotion to Christ. Yun po yun, yung nais niya. Dahil tayo po'y mga mananampalataya. Ito po ang malinaw. Kung may nagsasabi na kailangan gumawa ng mabuti para tayo ay maligtas, tandaan po natin kalapastangan po yun. Hindi na po natin mahihigitan ang ginawa ni Kristo. Kaya kung feeling natin na tayo nakakapag-contribute sa salvation mo, sa paggawa ng mabuti, kalokohan po yun. Feeling mo na we are saved because we are good. Na-save na po tayo because He is good, kind, rich in mercy. Jesus is the only way to heaven. Not you, not even your good works, or you can, or not even, you can never contribute your good works to your salvation. Para sa pagtatapos po, sa John chapter 14, verse 6, di ba sabi ni God, I am the truth, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. Yan po yun. Kaya ang requirement ng standard po ni God, be perfect and righteous in faith through the Lord Jesus Christ. Yun lamang po. Tayo manalangin, tumayo po tayo. Diyos Amang, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga salita at nawa po ang mga salita na aming narinig ay amin pong maunawaan at magamit po namin sa amin pong natutunan sa inyong mga salita, Panginoon. At nawa ang bawat isa na narito ay basbasan at pagpalain niyo po at ingatan sa maghapong ito. At ganoon din po sa aming pansamantalang pag-iwawalay. Ang lahat na ito ay dalangin namin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen.